sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Haba-habang advertisement yan ha? Mukhang malaking bonus natin ha? Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:07. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Aba, si Ombudsman Boying Remulla nga ba ang insurance policy ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapag natapos ang kanyang term sa 2028? Kung may magsampa ng kaso laban sa Pangulong Bonget, ano ang gagawin ng Ombudsman Boying Remulla? Alam po ninyo, abay, ang sabi niya, ganito po. So, bilang ombudsman, sir, kung may makita po ba kayong kaso laban kay o kay may magsampa ng kaso laban sa Pangulo after ng kanyang term, ito ba i-entertain po ninyo, ombudsman, sir? Siyempre, lahat yan may due process. Imbestigahan natin kung merong magfa-file ng kaso at merong evidence. Ayan na. Ebidensya lahat yan, Lakay. Opo. Wala tayong pwedeng usigin dito pag walang ebidensya. Abutin na kung saan naabutin yan. Basta sa akin, Lakay, ebidensya ang aking hinahanap. Hindi pwedeng chismis. Hindi pwedeng marites. Dapat totoong ebidensya para makakilos ang Office of the Ombudsman. Ayan. Wow. Basta huwag lang chismis. Huwag lang marites. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Magandang umaga, Pilipinas. Tayong gadit sa Friday. Ang dami natin mainit na issue, mga kuyang mga ating, kaya lang dapat biyernes. Chill-chill naman tayo. Ha? Abay, ano bang gusto yung magandang balita pang pampakalma ha? Sa mga maiinit na issue natin ngayon? Kaya lang para tayo makakalma nito, araw-araw na lang ha? Buong linggo po mahabigay ang dahil mga mainit na issue ha? Abay, eto ha, ayan, ang mainit naman ngayon ha. Abay, mukhang may kapalit na yata mga Spice Boys. Ayan. Abay, Senator Migs, good morning. Ayan, Mike Defensor. Abay, Asa Barbers. Sira ba? Toby Chanko. Ricky Sandoval. Aba, may Spice Boys 2 na ngayon ha. Pwede bang ihanay natin si Kiko Miao Miao Barsaga? At saka itong si Congressman Leandro Ligar de Leviste. Abay, lupit din itong si Kong Leandro Leviste ha? Abay, kung kailan umaarangkada ang Sec Vivencio Dizon. Abay, tingnan daw yung kanyang bakuran, yung kanyang team. Abay, mukhang hindi maganda ang feedback na nakuha ni Congressman Leandro sa
sa isang USEC ng DPWH. Ayan, sabi niya, nakikipag-usap na rin sa mga kontraktor. Sino ba itong si USEC Ari Perez Sec Vince, ha? Ano ba ang papel nito sa DPWH, ha? Papel diliha? Ay, papel diliha. Ano bang USEC for finance ba ito? USEC for planning? Ayan. USEC for collection? Ayan ba yan? Ay, nakatalaga mga kuyang mga ating anday mga issue ngayon. Pero speaking of Spice Boys, ha? Ayan, Senator Migs. Congressman Toby, ha? Ang kaibahan lang po itong mga mas magagalito kaysa yung may mga bata din sa Kongreso, may mga young guns, may mga bomba boys pa dyan, ha? Kaya lang walang dating. Ayan. Sa bagay, may dating din kasi pagka bumobomba. Ayan. Pero tingnan natin kung saan patungo ang direksyon. Si Yusek Ari pala. Akala ko Ari. Ayan. Arrey Perez, Undersecretary for Technical Services. NBCDO. Ano yung NBCDO? Ayan, parang Cagayan de Oro lang yan, ha? And External Convergence Projects. Bago ito, ha? Anong ibig sabihin ng External Convergence Projects? Ayan. Pagka ba may project, kailangan usapan hindi sa opisina ng DPWH. Kailangan sa labas. Ay, ganun ba yun? Ay, naku, good morning sa mga Spice Boys to sa Kongreso. Ayan. Ang difference lang po, Senator Migs. Ayan, Senator Ricky, ha? Ayan. Sek Mike, kumusta ka na? Nag-golf ka ba ngayon, ha? Sabi ng mga golfers dyan sa Forest Hills, parang Elmergo. Ayan. Ang lungkot naman ng buhay nitong si Secretary Mike Defensor. Ayan. Abay, bagamat super yaman na ito. Ayan, dahil maraming business. May mining company pa siya, ha? Ayan. Kaya lang pagka nag-golf, paano kasi nag-enjoy sa golf? Sabi nga nun, bakit naman? Abay tuwing nag-golf, paano niya ma-enjoy kayong golf, ha? Ang parating ka-golf ay si Mrs. Di ba mas masayang pagka si Mrs. ang kasama kayo naman, oo, ha? Palibasa kayo may mga kasi dyan, may mga naughty boys mga kuya nga, mga ateng, ha? Ayan, kayo mga naughty boys talaga, oo. Para kayong mga Spice Boys 1. Ayan. Ang kaibahan lang siguro sa mga urig na Spice Boys. Ano ito meron silang afternoon delight. Afternoon delight ba o evening delight, ha? Ayan. Kasi pagkatapos ng balitaktakan sa Kongreso noon, abay, meron silang tinatawag na Club 20 dyan sa may Discovery Suites. Discovery Suites dyan sa may Ortigas. Ayan. Sa likod lang ng Mega Mall. Ayan, podium. Abay, kaya bakit Club 20 lakay? Ay, kasi 20th floor. Anong meron nun sa 20th floor, dun sa Club 20, ha? Aba, ang meron po dyan mga kaibigan siyempre, nag-a-unwind sila dyan. At hindi lang yan, ha? Ayan, ano pa, ha? Aba, hindi lang yan. Abay, pagka afternoon delight, pagka evening delight na, abay, may mga dumarating pa, ha? May mga dumarating pang mga magaganda. Ay, magandang umaga sa mga taga DPWH. O nga pala, ba't ba Mr. President na imbag nga bigat apo? Ay, anyamatan. Baka ang Pangulong Marcos madismaya. Ayan, bakit kanyang madismaya?
Doon sa zona ng Pangulong Marcos noong July 28, abay 15 po mahabigan yung contractors na may involved sa flood control project scandal mga guni-guni. Ha? Bakit na ang tinutumbok lamang ay iilan? Ayan. Bakit hindi binabanggit yung number 1, yung top notcher? Ha? Bakit? Ayan. Although na ang mga diskaya kasi talagang di may iwasan yan kasi masyado silang scandalize. Masyado silang sumikat dahil sa dun sa mga mamahalin nilang mga luxury cars, ha? Pero kung tutuusin po ninyo mga kuyang mga ateng, aba itong mga Rolls Royce, luxury cars na mga diskaya, wala dito sa properties nitong number 1 na binanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang zona, ha? Abay mukhang nabola yung mga investigador. Ayan. Kasi ang sabi niya yung sa social media, ang sabi po mabingin ni Your Honor, wala po akong Rolls Royce. Ayan. Wala po akong luxury cars. Ang meron lamang po kay magandang misis. Pero ayon na sa ating bubit mga kuyang mga ateng, bossing Richard Sinang Regal International Snack Food Corporation, good morning, thank you. Ha? Natuto ang bayan. Ayan. Yung iba dyan ipamimigay natin kay kay Sherwin Alfaro sa ating papremyo sa DZRH Malakas Aguinaldo promo. Bakit kanyo yung top notch na binanggit ng Pangulong Marcos sa zona? Bakit hindi nabubusisi? Ha? Naano pala ha? Tinalo pala ang mga diskaya sa dami ng mga kontrata, ha? At hindi lang yan, may mga may guni-guning proyekto. Kaya lang bakit hindi na pagtutuunan ng pansin? Ayan. Kasi magandang lalaki daw yung yung abogado ng mga diskaya. Ang pangalan ni Attorney Cornelio Samaniego III. Itong number 1 mahabigan na contractor, abay kung sa dinami-dami ng mga flood control projects, mas marami pa ang project nito kaysa sa mga diskaya mga kuyang mga ateng. At kung properties, wala ang mga diskaya rito. Alam nyo kung bakit? Ang mga diskaya, Rolls Royce lang. Yung number 1 mga kuyang mga ateng, may private jet. Walang yan naman ha? Magkano ba ang private jet kumpara sa Rolls Royce, Mr. Willie Titen, ha? Good morning, Mr. Willie Titen. Ayan, nagpapasalamat si Willie Titen at na-advertise na ang mga Rolls Royce, kaya lang mabutit nagkakahulihan. Sabi niya, bakit? Kasi mga Rolls Royce na lumalabas ngayon binili sa black market yan. Ayan. Hindi sa akin binili ang mga iyan. Kaya tuloy naapektuhan ang sales nitong si Willie Titen ng Rolls Royce. Ang nabentahan lang yata ng legal si Willie Revillame. Ay, Kuya Willie, good morning. Ha? Nakikinig sa atin ito ha? Sino yung tinutukoy natin? Yung number 1 po mahabigan na kontrako. Number 1 na binanggit na ating Pangulong Marcos sa kanyang zona, ha? Itong Legacy Construction Corporation.
di ba dapat ito ang dapat ito ang unang tinutumbok dahil kumbaga sa kumbaga sa mga nagsisipag-graduate nga, may mga graduation na naman. Abay, Oktubre pa lang may graduation na. Ayan. Kumbaga sa graduation, graduates mga kuya mga ateng. Ito ang summa cum laude. Ayan. Abay, bakit kanyo? Abay, sinasabi niya na wala daw siyang luxury cars, wala siyang Rolls Royce. Ayan. Pero meron na siyang bata at magandang misis. Ha? At higit sa lahat, meron siyang private jet. Aba! At hindi lang yan na mga kuyang mga ateng. Ayan. Senator Erwin, kailan ka ba, nakabalik ka na ba? Ha? Itong ilang senador natin nasa Geneva, Switzerland ha? Mga namimili ng Rolex. Swiss knife, ayan. IPU, Inter-Parliamentary Union mga kaibigan ha? Yan po yung mga conference ng mga legislators worldwide. At ayon na sa ating bubit, ano ba ang mga ari-arian nitong number 1 na kontraktor na mas marami ang kontrata kaysa mga diskaya na hindi nababanggit ngayon? Abay siguro pakuya-kuya ko pero kung tutusin dapat eto ha? Paging AMLAC, baka mamaya naibenta na ito mga nailipat na sa ibang pangalan. Aba sabi niya wala daw siyang Rolls Royce Rolls Royce ang kanyang ginagamit kapag ito ay nasa New York City. Wow! New York City. Ayan. The city that never sleeps. Start spreading the news. Aba, hindi lang yan mga kuyang mga ateng. Hindi lamang Rolls Royce. Ayan, chauffeur-driven Rolls Royce. Kapag nag-iikot sa New York City, aba, itong number 1 na kontraktor din ng Legacy mga habigan. Aba, may private jet. Ayan. Ano yung Captain Benji Escobar, Mr. Eric Apolonio? Ayan. Kuyang DG, Director General, sino nga ba yung ano nga ba yung sikat na private jet ngayon na mamahalin? Ayan. Abay, Majestic ba? Hindi. Abay, pagka pumunta na abroad dito mahabigan, naka-private jet yan. At hindi lang yan. Aba, meron pang mansion sa Malibu City sa California, US of A. Na ang view ay magandang beach sa California at kapitbahay niya mga Hollywood actors, actresses, mga celebrities. Ayan. At hindi lang yan. Aba talaga, lupit talaga nito Kaya sabi ko sa iyo, Attorney Cornelio Samaniego, talo ang mga kliyente mo nito ha? Ang mga diskaya ba, meron ba silang penthouse apartment sa Central Park in New York City? Ayan. Diba yung Central Park, diba diyan ginagawa yung mga pelikula? Ayan. At hindi lang yan. Yung sinasabing yung sinasabing girlfriend niyang maganda, ayan. Ay, hindi pala girlfriend, Mrs. Ayan. Naitago natin sa pangalang Maria, ha? Aba, parang rin pala ito. Parang heart evangelista rin ito, ha? Ayan. Abay, sa bagay, hindi na bago ito kasi flaunt din niya sa kanyang Instagram kaya lang inalis na yata ha yung mga diamond rings, mga jewelries, ayan. Abay, nagbigay din kayo ito ng si contractor ha, nagbigay din kayo ng diamond ring na worth $1 million. At mga luxury bags. Wow. Siguro mga Hermes, mga Louis Vuitton. At expensive clothing. Wow. Mga
Versace, ayan. At ito nga ay hindi naman katakataka na, ayan. Dahil ito ay minsan ay na-flaunt na rin sa kanyang Instagram. Kaya lang nung naging issue na itong flood control scandal, abay pinag-aalis yung kanilang mga ipinagyayabang noon. Sino ba siya? Ayan. Pero ang sabi sa pag-aaral ng DPWH sa inyo ba galing ito Sec Vivencio Dizon o kay Secretary Manny Bonoan pa Ayan, pero lumaki daw ang mga flood control projects nitong Legacy Legacy Construction Corporation noong Marcos administration na. Panahon na ni Apo Manny Bonoan At sa dami ng kanyang mga project, abay sila ang naging number 1. Ayan, tinalo ang iba pang mga contractors diyan. Kaya nga number 1 sa listahan ng presidente sa kanyang zona May mga project doon may project din sa Kawit, Cavite, Ombudsman Boying. Occidental Mindoro, meron sa Cebu, Romblon, sikat na sikat pa ito sa Romblon kung Jesus Comadrona. Ayan. Occidental Mindoro, ayan, saan pa ba? Sa Mindoro, Meron din sa Negros Occidental, Romblon, Tablas. Marami sa Occidental Mindoro. Ano meron doon, Ayan. Actually, ito nga ang tawag nga sa kanya mga kuyang mga ating King of Flood Control Projects. Kaya naman pala, Ayan. Ipinagmamalaki Speaker Martin, malapit daw po sa inyo. Ayan. Ang tinutukoy po natin, yung kanyang magandang batang misis, dati palang hotel receptionist yun. Kaya palang maganda, ang kotse lang naman Porsche. Ayan. Talaga lang, Ayan. Mahabing ang tinutukoy ko pong hindi nababanggit ngayon ay ang tanong bakit? Siya ang pinaka-summa cum laude dito sa mga involved sa flood control scandal, project, Bakit nawawala yata sa atensyon? Ayan, bakit sa mga Diskaya lang? Bakit kina Alcantara lang, Hernandez, Mendoza, ayan. At saka si Madam Santos, sino ba yung Sims, ayan. Si ni Sims na, ayan. Si Sally Santos, ayan. Bakit nasaan? Bakit hindi nababanggit ang president ng Legacy Corporation, valedictorian, summa cum laude, number 1 sa listahan ng presidente? Ang pangalan po ay si Alex Abelido. Nasaan na kaya siya? Babalikan natin yan. Narito muna ang report mula kay Edniel. Ano bang report ni Edniel, Ayan. Naku, Diyos ko. Pwede ba wag na itong report ni Edniel? Biyernes tayo ngayon Karim-marim naman itong report ni Edniel, Kung tutusin po, mahabingan, parang ayos sana natin pag-usapan to Don Pobre, Itong the big one, Diyos ko. Dami ng namatay dun sa Cebu at Davao, Diyos ko po, Ayan, pagkatapos ang daming nawasak na tahanan. Ayan. Sige na nga. Ayan, standby Leta Narciso. Ayan. Ano ang latest sa Malacanang? Ano latest kay Presidente Bonget ngayon? Pero sandali lamang Edniel, lubos-lubusin ko na, Ayan, bakit nagkakalimutan yata, ba't hindi, para ma-remind yung mga investigador ng bayan.
na huwag lamang tumutok dito sa Alpha and Omega Corporation, St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya, ha? Abay, marami pang dapat tutukan dito. Baka mamaya naitago na. Ayan. Actually, naitago na yung iba Yung isang controversial na senador din, yung kanyang dalawang Mercedes-Benz na SUV, ha? Yung G-Class ba ang tawag doon, Kuya Bernard? Ayan, Jerry, ha? Yung white and black. Anyway, bakit nasaan na? Hindi nababang itong QM Builders. Ayan. Nasaan itong si Engineer Alan Kirante. Ayan. But nakakalimutan na yata ang EGB Construction Corporation na may-ari ay Ernest Robert Blanco at Baggaw. Ayan. Nasa na itong si Tapnat sa Catalyst Builder Incorporated, Yumir Villanueva. Ayan. Nasa na itong Centerways Construction, Lawrence Lubiano. Ha? Nandiyan pa rin. Nababanggit ni Chairman George Garcia ng Comelec yan. Nasaan ang Sunwest Inc? Si former Congressman Elizalde ko nasa Spain pa yata. Ayan. At Highton Construction, ayan, napag-aaraman ni Boy Kito. Prat name ko yan, Boy Kito, ha? Boy Aquino, Brad. Ikaw nagpangalan sa akin, Boy Kito sa TLK, ha? Ayan, Christopher Kito ko, ayan. Nasaan itong may-ari ng 888 Construction na si Engineer Wilfredo Natividad. Nasa itong Royal Crown Monarchs Construction na may-ari ay Romeo Miranda. Ayan. Si Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo. Ayan. MG Samidan Construction, President Marjorie Samidan. LRTK Builders, President ay si Luisito Tique. Ayan. At Road Eds Trading na may-ari ay Ryan Willie Uy. Ayan. Baka mamaya nawala na ang mga ito, ha? Yung mga ari-arian nila ay naipangalan na sa iba. Mukhang nawala sa mapa, ano, ha? Na-concentrate lamang sa iilan. Sandali lamang, ito na ang report mula kay ang report na ayaw sana nating marinig. Daming bayan. Tinatakot mo naman, Ednel, itong mga nasa taga Marikina, Laguna, Muntinlupa, Quezon City. Ilang residente sa ibabaw ng West Valley Fault sa Marikina. Blanco pa sa gagawing paghahanda sa The Big One. O nga, ano, ha? Kailan ba tayo nag-earthquake drill dito mula sa DCRH? Ayan, nag-earthquake drill na rin po kami nung Lunes yata. Ayan, Lunes ba doon pobre? Ayan, alamin natin, abay, kasi busy ang mga Tudoro sa sa rape case na ba yan? At saka mga ghost clinics. Ayan. Arrest number 52, Edniel Parrosa, please come in, Edniel. Lakay, narito tayo ngayon sa Barangay Barangka sa lungsod ng Marikina, partikular dito sa lugar kung saan matatagpuan itong sikat lakay na Riverbank Center dito sa syudad. Pero lingid sa kaalaman ng mga namamasyal dito sa Riverbank Center, maging itong mga dumadaan sa highway sa likod sa A. Bonifacio Avenue, dito lamang din pala sa binabanggit nating mga lugar matatagpuan yung sinasabi o pinaniniwalaang daraanan ng West Valley Fault. Kumutukoy ang West Valley Fault sa may 100 kilometro ng aktibong bitak sa lupa o plato na bumabaybay mula Bulacan hanggang Metro Manila, Rizal at Cavite. Teka, Edniel, mga lakay. Nakita ko yung ano yung pinapakita ng video. Ba't may tatak na West Valley Fault? Nakamarka sa kalsada mismo yan? Correct, lakay. Wow. Kaya kahit dumadaan yung West Valley Fault sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at dito sa NCR nga, maging sa Pasig at Taguig,
kakaiba dito sa Marikina sapagkat maaga pa lamang, actually years ago ito Lakay, binigyan na nila ng marker itong mga kalsada, mga lugar kung saan dadaan itong bumabaybay rather, itong West Valley Falls na pinangambahang magdulot ng malakas na pagdinig at tinatawag natin the big one dito sa Metro Manila. Malinaw ang label at indicators Lakay. Kung makikita natin ating mga kabayan sa videos, ay madali namang nakita dahil naka-emboss, dilawang pintura at kahit umulan bumagyo, hindi basta-basta nawawala. Marami dyan sa mga indicator Lakay, nakalagay dito sa pinakakalsada mismo at dinadaan-daanan ng mga jeep na papunta pabalik ng Cubao sa Quezon City agad dito sa Marikina. Meron din tayong nakita na marker ng West Valley Falls sa isang simbahan dito sa loob ng Barangay Barangka. Ang problema, kahit may matagal ng mga marker dito Lakay ng West Valley Falls, aminado yung mga residente na medyo hirap sila at blanco pa sila doon sa gagawin sakaling ang yumanig ang malakas na lindol dito mismo sa lungsod ng Marikina. Pakinggan natin ilang sentimiento. Nangangamba rin, siyempre, kami tatlo, tandaan na. Kung ba ikot kami rito? Kung alam mo, paghahanda gagawin. Bilang tugon Lakay ay hindi naantayin ng pamalang syudad ng Marikina itong nationwide simultaneous earthquake drill na every 3 months sinasagawa ng Office of Civil Defense. Kung hindi ako nagkakamali, sa November ay may kasadong earthquake drill nationwide. Lunes agad Lakay, October 20, ay magsasagawa na rin ng sariling earthquake drill itong City of Marikina. Ganap na alas 10 ng umaga. Itong earthquake drill ay iba, again doon sa ino-organize ng Office of Civil Defense at malalaman natin kung anong magiging mga aksyon ng pamalang syudad sapagkat alam naman natin na Lakay, itong Marikina maliban doon sa, kasama ito doon sa daraanan ng West Valley Falls, aktibo rin nagbabantay doon sa level ng ilog kapag may mga bagyo. Kaya meron silang mga designated na mga evacuation center. Sakali man tumama nga dito yung Dabiguana. Itong kasadong earthquake drill sa araw ng Lunes na pangungunahan ng pamalaang lungsod ay dapat puntahan siyempre at dapat salihan ng ating mga bayan lalo pat kung kagaya natin ngayon sa DZRH na medyo nag-initiate at magtanong-tanong sa mga residente, talagang malalaman natin, malaman nyo na talagang lahat tayo ay hindi pa rin alam kung ano ang gagawin sakali man tumama Edniel, malakas sa sakuna ito. Ayan, parang ang kulang yata natin ngayon ay wala yung metro-wide na earthquake drill. Di ba nakalipas na administrasyon nung nasa FIBOLS pa si Director Solidum, Secretary Solidum, di ba? Sino ba dapat nangunguna dyan? NDRRMC ba? FIBOLS o MMDA o mga LGUs? Dapat ano yan joint yan sa lahat ng LGUs sa Metro Manila. Tama ka dyan, Lakay. Again, yung Office of Civil Defense na kayo nangunguna dyan, sa isang taon, 4 yung major earthquake drill sa buong Pilipinas. Nationwide, simultaneous ito. Merong kasado tayo sa November. Pero ang problema, Lakay, dahil sa dami siguro ng issues natin, hindi naman napapansin ng mga tao. Natatabunan, at yung ating mga government offices, actually tayo, every now and then, nare-report natin kapag may earthquake drill. Kaya lang, syempre, ang focus o ang sumasali dito kadalasan, Lakay, yung mga nasa public offices din, ibig sabihin mga opisyal o kawani ng gobyerno. Yung private sector, siguro dapat may role din dito. At kagaya ng MBC, DZRH, na kamakailan nagsagawa rin earthquake drill para ma-instill doon sa ating mga kababayan. Ito mga gagawin sakaling magkaroon nga ng the big one na hindi na rin naman malayo at hindi naman siya nananakot ng DOST box. Pero kanina lang, may magnitude 6.2 na naman dyan sa may Surigao area. At aktibo pa rin itong West Valley Fault na isa nga o ilan doon sa bahagi ay nandito sa ating tinatapakan ngayon sa Barangay Barangka sa Marikina. Yung bang tinatapakan mong marka ng ano nakalagay i-focus mo nga? West Valley Fault, Lakay. West Valley Fault. Yung bang markang yan nasa ibabaw ka ng West Valley Fault? Pagka ba lumindol yan ng malakas, Edniel, uuka ba yan yung lugar na yan? At ang uka ba niyan mas malaki pa sa ilog sa mga flood control project? Lakay, alam mo, ayaw nang natin mag-speculate at manakot ng gusto, pero imagine na lang natin mga kababayan, doon sa Bugo sa Cebu, yung ating pinuntahan, walang fault doon Nagulat na lang yung ating mga eksperto na biglang bumuka yung lupa doon sa Bugo Bay Fault at yun pala yung source ng lindol. So isipin na lang natin, paano pa rito sa West Valley Fault, sa matagal nang identified at matagal na natin alam na aktibo na fault dito sa
Metro Manila. Okay nga ron. Ayan na, dapat ayan na. Sa kabila pa ng mga kontrobersya, mga anomalya sa flood control project, abay dapat tama mapaghandaan din ito. Ayan, tinatawagan natin ang head ng NDRRMC. Ayan, siguro kayo po ang dapat manguna rito, ha? Ang FIBORS, naku, ala na nga pala sa NDRRMC, di ba si ASEC Marcos Ferdinand Lacanilaw, ha? Di ba sa OC, di ba si NDRRMC dati, Edniel? Ano lakay, Ambassador Siamba, Ambassador sa Transnational Crimes before. Oo nga pala. LTO na. Ang previous lakay na OCD, si Yusek Ariel Nepomuceno. Ayun, Ariel Nepomuceno pala, nawala sa isip ko nga pa, napunta ng customs, Okay nga Rod, siguro dapat matutukan yan. Mr. President, Apo Lucas, ay siguro Apo Gibo, ayan, Defense Secretary, ha? Ayan, Secretary Vince, ayan, huwag lang i-delegate mo ibang trabaho mo dito sa naman, preparation sa paghahanda sa The Big One. Ayan, alam kong masakit ang ulo mo dahil itong mga expose o sinasabi ni Congressman Leandro Leviste na special mention pa ang Undersecretary Ari Perez. Okay nga Rod, maraming salamat, Edniel. Live mula rito sa lungsod ng Marikina, na pa rin si Kuyang Ariel Alejandro. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paano sasi ang Pasko natin pag ganitong mga balita natin, makuya, mga ate? Dapat pinag-uusapan natin pati sa mga opisina, sa mga school ng araw meron tayong munito-munita, di ba? May mga araw-araw may surprise na ibinibigay sa ating mga munito-munita. Babalikan natin ang mga report. Sandali lamang, Let Narciso, ano ang ganap ng Pangulong Bonget Marcos ngayong araw ng Biyernes? Ora CJ, Chief Justice Alex Jesmundo, kumusta po kayo, sir? Ayan. Bawal yosi, sir, ha? At Apo Justice Sam Gaerlan. Oy, si birthday boy nga pala, ha? Hindi nagparamdam ngayon na classmate itong si kuya mo, ha? Hindi nagparamdam si kuya mo, Justice Ricky Rosario, sa kanyang birthday. Oras, Mr. Edwin Ernie, ganap ng alas 8. Hala, 8:44 na. Ang oras na yan. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L, Lady in Green. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 69 days na lang. Kaya ka ba green-minded ngayon? Sabi ko nga, good morning, Lakay. Ganito na lang ako para patas. Ganun ba yan? Ganyan. Green na green tayo today, Lakay. Matutuwa si ating Sari nito, Apo Kamsat. Good morning, second gentleman. Same vibes tayo. Second gentleman, Mansa Carpio. Ayan, naibagabigat Apo, ha? Kumusta ka na, ha? And kumusta ang ang natay? Ay, natay tuloy. Ayan, anyway, ay, pero Lakay, thank you sa shirt. Ayan. Ayan. Magpasalamat Sandigan ka ba to? Ayan, Sandigan. Magpasalamat ka kay kay General Alexander Guo. Ayan. Thank you, Sir Alex. So, go lang. At saka sa President ng Sandigan, si pero bakit Mike tayo Laurel. Makalma? Ba't ba tayo makalma? Tingnan mo sa likod. Ipakita mo yung tata sa likod. Natalikod talaga ako? DZRH News. Ayan. Ipakita mo yan. Ayan. Siyempre naman. Parang model na model. Flex na flex ang damit, Para matuwa ang mga taga-PMA Sandigan 82. Ayan. Anyway, sister, ang tagal mo pumasok. Ang bira ka, sarap na sarap ka dun sa padala ni Bossing Richard C. Thank you po sa Regal Foods. Kaaga-aga, nilantakan na yung sweet corn. May bangus dun, Lakay. Bangus sisig. Tapos may tinapa pa. May tinapa pa? Sabi nga ni Tita Malu, yung ulam na daw niya sa kanin. Isasama ko dun sa ipamimigay ni Ninong Sherwin. Ayan, ayan, abangan nyo po yan. Papamigay ni Ninong Sherwin. Ang kulang na lang niya ay
vitamin E, bossing Winston ko. Ayan, pulutan. Matutuwa ang mga... Matutuwa ang mga tambay. Hindi, mga ano lang lakay. Mga mahilig mag-chill. Pag weekend, lakay. Dapat nga Friday, chill-chill lang tayo. Ayan, thank God it's Friday na nga pala. Kumusta yung mga sweldo natin dyan? May natira pa ba? Kayo talaga, salbahe kayo. Bakit lakay? Kasi di ba binanggit ko yung summa cum laude sa sa flood control project. Sabing gano'n ikaw na lakay, nasa na yung text sa akin. Kumustahin mo rin ang Ilocos. Ay actually lakay, meron pala nag-comment. Mabibilib daw sila kay Secretary Dizon kapag nag-investigate daw sa Ilocos. Bakit? Ay, hindi ko alam. Maganda naman wala namang baha doon sa amin sa Ilocos. Kulang doon sa tubig Yun lang, ayun ang kulang natin. Patubig sa mga magsasaka. Ni GM pangalan to sa NIA? NIA Admin Gilien. Ayan, Gilien. Ayan, di kasi nagpaparamdam to kaya nakalimutan ko Na-interview ng 2x2 Oo nga, ayan. Pero buti pa si Ardi. Ayan. Si Ardi Ronel Tana Suarez. Fariñas. Alam, nalilito sa'yo lakay mga tao. Sabi, sino ba yun? Iba-iba yung apelyedo sabi niya, maayos naman ang flood control project namin dito. Meron ba? Kaya sabi nila, ba't lang sa Bulacan? Dapat pumunta rin sa norte. Ayan. Yun yung sinasabi nila lakay. Sige, tignan natin. Basta unahin natin yung summa cum laude. Yung summa cum laude. Si Alex Abilido ng Legacy Construction Corporation. Number 1 to sa lista ng presidente, nakakalimutan. Ayan, pero ano daw kasi yan lakay parang yung mga flood control niya nung tiningnan, maayos. Ganon yung iba, pero hindi ko alam bakit yung iba hindi. Baka meron lakay na iba. Lahat naman sila may maayos din pero may mga sablay. Ayan, pero nawala siya lakay sa nawala siya. Baka pina-investigate na yung mga project. Nawala sa radar. Sabi niya, wala akong Rolls Royce. Ang meron ako magandang asawa. Ayan, na naka-Porsche. Ayan. Napasakay-sakay sa private jet namin. Ayan. Sino ang nagbubuit sa'yo niyan? At nakatira sa penthouse apartment sa Central Park in New York. Worth $20 million. Grabe, laki naman nun, lakay. Kapit-bahay lang naman sina Brad Pitt doon sa Malibu. Ayan, California. Pa. Celebrities kaya pinapaalam natin baka mamaya ilan lang yung tinututukan natin dito nakakalimutan yung iba. 15 yan yung binanggit ng presidente at sabi nga niya meron pang dagdag. Asa yung dagdag? Lakay, hindi na daw madadagdagan muna. Baka babaliw na yung mga nag-iimbestiga. Mahilo na sila mahilo na sa dami pero pero sandali lamang Sister El, baka mapani sa ating mga aginaldo. Narito na ang Ninong ng Bayan sa ating DZRH Pasko Panalo Malakas promo. Ayan. Nasaan ba si Ninong Dahil Sherwin? ang ating Ninong Lakay ay nandyan sa may Barangay 59, Dalauran sa South Grace Park, Caloocan City. Ito yung pinupunta ni Mr. Edwin Erinong araw Ayan, tama ba General Mel Mabilin? General Mr. Lysander Swerty? Diba ito yung pinupunta ni Mr. Edwin Ernie sa Grace Park, Caloocan? Hindi ko alam lakay. Hindi mo alam yun? Ayan. Diyan yung mga sikat na cabaret nung araw. Nagkaroon na naman tayo ng generation gap bigla.
Kinukwento kasi ni Jan Alexander Guo ito. Ay, pumupunta ba siya dyan? Oo, meron na sikat dyan na buhay mo ba yung mga cabaret dyan na Mayor Along? Ayan. Wala na tatanong na yun lakay. Tsaka cabaret, wala na yun. Meron sikat dyan na na international cabaret nung araw. Ngayon hindi na cabaret ang term nila dyan lakay. Ano na wala yan? naman na yata mga may ganun pa ba? Wala na yata. Sabi ni Don, wala naman na daw ngayon. Wala na. Lakay. Sige, sino nung Sherwin? Punta na natin lakay ang ninong ng bayan para sa ating Pasko Malakas promo. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ninong Sherwin, ayan, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon na aginaldo ba o ticket sa cabaret? Ayan. Wala lakay. Wala na. Wala nga nun lakay. Tanong mo sa bibigyan mo ng regalo kung buhay pa yung mga cabaret sa Caloocan, sa Grace Park, Sherwin? Ninong Sherwin. Lakay, Sister L, hindi na uso yung cabaret ngayon. Di na uso. Ngayon, babuyan. Ano yan? Babuyan. Babuyan. Oo, dahil andito kasama ko ang kalaban ng ABS-CBN, ang JMA. Ay, ganun ba? Very tito tayo dun JMA 8 ba yan? JMA 8 o JMA 9? JMA 9. Nanood siya sa Galaura dito sa Barangay 59 sa Caloocan. Kaya lakay, ito yung mga usong-usong pinupuntahan at dinadala ng mga OFW yung kanilang kita. Buy now, pay later ba yan? Mukhang masarap yan Ninong Sherwin. Gusto ko buy now, pay later. Lakay na barbecue, tocino. Okay. Meron pang liempo na marinated na, iihaw na lang. Pork chop na marinated na, at longganisa na ready to cook. Sarap yan gusto ko lang gunisa. Napakamura, napaka-affordable yan sa ating mga kababayan. Dito sila pumupunta lakay, lalo yung mga OFW na gustong magkaroon ng income yung kanilang mga pamilya. Dito nila dinadala yung kanilang 3,000, 5,000 para makapagsimula ng kanilang mga negosyo. Investment. Yung mga nasa likod, lakay bantakin mo kasi dito sa kanila, malakas na sila nakikinig ng DZRH. Naka-Firefly. Ganda naman nung radyo niya, parang electric fan. May ilaw yan. Ayaw nga, may emergency light. May emergency light. Transistor radio ba yan? Ganda naman lakay. Kaya tingnan mo, nakatutok yan sa Firefly. Akala ko pamatay na lamok yan Firefly. Nagayata si Sister L. Gusto nila nakikinig ng mga programa. Yung kanilang mga manggagawa mamayang tanghalian dito na dahil araw-araw pala. May nag-vlog sa'yo. Sherwin, may vlogger. May vlogger. Vlogger si ate. Si ate, magandang umaga. Good morning po. Pangalan niyo po? Jonathan Masinas po. Si Jonathan Masinas lakay. Magalong? Pangalan ng kanyang kapatid na siyang nangangasiwa nitong kanilang negosyo. Yan. At JMA? Yun po yung pangalan ng panganay namin. Jocelyn Masinas Active. Ayun yan ang ABS-CBN. Ayan na. So si nakagulat na kayo na may gantong kalaking establishment dito na nakatutok sa DZRH dahil kanilang mga trabador nalilibang habang nakikinig ng mga balita sa DZRH habang sila nagtatrabaho. Yan. Galing naman ni Kuya. Ayan. Kuya Jonathan. Magkano kung bang-i-start ang negosyo ang isang OFW, Kuya, magkano kailangan puhunan dyan? May 3,000 po. 3,000? 4,000? Pwede na ba? Maliit lang. Galing tas kumusta naman po ang ROI nun, Kuya Jonathan? Yung ROI naman po pagka 5 taon bawi na. Hindi naman po. Mga
1 month. 1 month. Magandang negosyo. Balik nung puhunan. Sige, Kuya Jonathan, mamaya ibigay mo yung telephone number mo kay Sherwin para mabanggit natin at ang mga OFW at kahit hindi mga OFW na gusto magnegosyo ng tusino, langgunisa, tapa, flood control. Ay, hindi kasama yung flood control. Barbecue lang. Barbecue. Hindi, baka may Facebook page sila Laka. May Facebook page po ba kayo, Kuya Jonathan? Meron po. Ayun, yun ang pinakamadali Lakay, Facebook page. Anong FB ano pong page Facebook page ninyo? Ayun. At JMA Meat Store. Ayan. Ayun. Madali lang hanapin. Buy one, take one, pay later. Lugi. Malaking tulong to sa mga OFW natin na palagi naghahanap ng asan yung pinadala ko. Yes, so tama. Imbis na mauubos yung pinadala, eto, dito nyo ipasok para magkaroon kayo ng pagkakataon na kumita rin, di ba? Hindi yung palaging naghahanap pa na lang tayo ng asan yung pinadala ko. Yan. Okay, Sir Will, huwag mo nang patagalin. Bigyan mo na agad. Bigyan mo si Kuya ng premyo. Kuya, palagi kayo naka-t-shirt. Ito, meron kayong 1,000 pesos. Ay, salamat po. Maraming salamat. Marami po itong pang-ulam. Ayan. Alam ko sawa na kayo ng produkto yung langgunisa. Laki. At syempre, meron pang Diesel H syempre naman. At syempre, ang Diesel H t-shirt yan para sa inyo, Kuya. Maraming salamat po. Teka muna, salamat po marami. Ba't wala pa yung mini component mo tsaka vitamin E? Oo nga. Yung vitamin E, Lakay. Wala pa? Wala pa. Ay, yung mini component. Di pa nagawa sa ano? Kami ni Brad Andrew kanina na kung pwedeng ipadala niya na. Umorder na ako sa Raon Electronics Corporation Yung mini component sa pirmahan na ni Commissioner Nepomuceno. Ganun ba? Ilalabas na ng customs. At saka next week, Sherwin, yung pamimigay mo, dadagdagan ko yan ng sweet corn, bangus sisig, royal chicken pop, royal tinapang bangus, super sarap, boy sugba, royal fishball. Ayan. Mula sa Regal International Snack Food Corporation dyan sa Elisco Road, Kalawaan, Pasig City, courtesy of Ninong Richard C. Di ba? Maraming salamat, Ninong Richard. Sa yung mga dagdag na pa regalo sa ating mga kababayan na nakikinig palagi sa Diesel H. Okay, Garud. Siyempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Diesel H, baka yun ang susunod na kalaban ng ABS-CBN. Bakit susunod na winner sa Diesel H? Pasko Panalo Malakas, Rawaris number 6. Sherwin Bataw Sara Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro mula sa Grace Park, Caloocan. Malapitan country. Good morning kung malapitan Mayor Along. At kung Egay Erice. Ang best friend ni... Sino nga yung best friend ni Kong Egay? Si Chairman George Garcia tsaka Diskaya. Oo nga. Si Chairman George pala yung iniisip ko. Tsaka Diskaya. Ayan. May nagseselos dito. Bakit naman yung may negosyo ang binibigyan daw ng aginaldo? Sino? Kasi nakatutok siya Lakay. Wala po tayong pinipili. Basta listener. Yes, wala po ang pinipili rito. Ayan, maski bilyonaryo, tulad ng mga Diskaya. Ayan, Alex Abilido. Ayan, kahit may-ari pa ng QM Builders yan, Alan Kirante. Ayan, kahit Yumir Villanueva ng Top Notch sa Catalyst, Centerways Construction, Lawrence Lubiano. Baka sila po ay natapatan ng DCRS namin, Ninong ng Bayan. At kayo'y nakikinig, nanonood sa amin, wala po tayong pipiliin dyan. Pagka natsyempoan namin si Carly Diskaya, ayan, at Alex Abilido, ayan, kahit marami sa pera, bibigyan pa namin sila ng 1,000. Kahit ang Pangulo, Lakay. Tatanggap niya, Ilocano yan. Kahit ang Pangulo nakikinig, pag nahuli namin, bibigyan namin niya ng aginaldo. Pati si Adrian Bersamin, Lucas Bersamin, Jomar Canlas. Ayan. Wala ditong mayamayaman. Basta lahat nakikinig, merong aginaldo. Ngayon, Lakay, kung gusto nilang i-share pa sa iba, yun ang mas masaya. Yan.
your blessings. Yes. At speaking of blessings, alamin natin ang latest sa Malacanang. Ano ba ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Ang Pangulong Bongbong Marcos, babalik lakay ng Cebu para muling kumustahin ang mga biktima ng lindol. At teka muna, Miss Let, meron bang schedule ng Pangulo para magpunta naman ng Davao? Kasi, di ba, galing na siya sa Davao, di ba? Nagpunta na yata siya sa Davao. Oo, lakay. Pero babalik din ba siya doon sa Davao? Para, syempre, baka magselos ang Davao. Kasi magbabalik ng Cebu eh. Sabi ni, Secretary Dave Gomez, babalik daw sa Davao. Pagkabati na sila ni Inday. Hindi, grabe naman. Hindi, kasi di ba nagaling na siya doon, nag-inspect nga siya sa mga hospital. Pero alamin natin tsaka ang schedule ng Pangulo ngayong araw. RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth? Sister Ella, kay biyaheng Cebu muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kumustahin ang mga biktima ng lindol at inspeksyonin ang mga naitayong pansamantalang tirahan ng mga residente. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Bayanihan Village sa Barangay San Remigio kung saan may naitayo ng modular shelter units. Ang Bayanihan Village ay bunga ng direktiba ng Pangulo na pairalin ang whole of nation response kung saan tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na pagbangon ng mga tinamaan ng lindol. Kabilang dito ang DHSUD, DPWH, Office of the Civil Defense, DSWD at iba pang departamento. Bibisita din ang Pangulo sa tent city sa Bogo, Cebu na base sa ulat ay mayroon ng halos 100 tents na naitayo hanggang nitong nakaraang linggo. Kasama din sa sisilipin ng Pangulo sa Bago o sa Bogo ay ang Cebu Provincial Hospital. Lakay? Ayun, sino mga cabinet secretary na kasama ng Pangulo? Malaman natin mamaya dahil palagi niya naman kasama ang mga opisyal ng DSWD para doon sa, syempre, sa pagtugon doon sa mga pangangailangan laki ng mga biktima ng lindol. Ang DPWH para doon sa mga estruktura at alamin natin lakay mamaya kung sino-sino pa ang kasama niya. Dapat kasama si Secretary Vince Dizon Leviste. Vince Dizon, lakay. Dizon. Akala ko Leviste. Nadagdagan na ang apelido. Akala ko Leviste ang middle name. Ayan. Harry Perez. Ari Perez. Ari lakay. Array. Ayan. A-R-R-E-Y. Array. Ayan. Array. Ayan. Array ko, sakit. Charot. Array. Ano yan sa'yo lakay? Sabi ni Miss Let, ano ba sila kay? Friday na Friday. Kasi Presidente ay nung Lunes lang nasa Davao. So baka matagal-tagalan pa kung just in case babalik man siya. Mr. President, wag lang sa Davao, ayan, Cebu, ayun punta na kayo sa Surigao, punta niyo na Surigao, ayan. At saka sabay galing na Masbate, ayan, saan ba mga nilindol? Binaha, ayan. Anyway, sige, basta on the go, nag-iikot ng presidente, ayan. Alamin kung ano ang sitwasyon sa ground. At least nakikita niya mismo lakay. Hindi yung puro sa at maganda yung nakita niya na balakay, ang mga picture ng Bayanihan Village. Maganda yun, yung modular shelter na mabilis na naitayo. Ganun ba? Itinay pa ba yan ni Secretary Acosar o si Secretary Aliling na? O kaya si Secretary Pakis? Secretary Aliling na lakay sa Bisud. Kay Aliling na. Ba't wala bang nagawa si Acosar? Ang dinakay, di ba, ang Ilog Pasig, yung kanilang ginawa doon ay kinilala ng United Nations, tatanggap ng award. Wow, talaga ha? Talagang gagawin ang gagawin ang Pasig River, gagawin Venice of Asia. Maraming nag-ano dyan, Miss Let, nag-prenup. Oo nga pala. Doon ka ba nag-prenup? Hindi naman lakay. Wala pa akong prenup. Na ako, maganda talaga. Lalo na sa gabi. Tsaka maraming kainan na pala, Miss Let, malapit dun sa area, no? Oo. Ayaw na niya. Ayun lakay. Yung award na tatanggapin yan ay 2025 Asian Townscape Award. Ano? 2025? Asian Townscape Award ng United Nations para sa Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Project. Pouch Award? Bakit may pera ba yan? May pouch? Townscape lakay. Townscape. Townscape. Akala ko pouch.
Pasensya na, baradong tenga ko. Townscape. Townscape. Ayan. Yung parangal na yan, igagawad lakay sa Pilipinas sa November 27 sa Hong Kong. Congratulations ni Secretary Acosar. Ayan. Dapat Lakay. At si First Lady Liza Marcos Lakay, siya talaga ang nagsulong niya. Project yan ang unang ginang. Yung mga hindi natapos ni dating First Lady Imelda, ayan. Tsaka si First Lady Ming Ramos, at tsaka si Gina Lopez, ayan. Kay Madam First Lady Lisa Araneta Marcos pala magagawa yan. Ano? Maraming namamasyal dyan, Lakay. Tourist attraction na yan sa Maynila. Lakay, din siya, nakatutok din siya Lakay doon sa mga historical, cultural na aspect ng Pilipinas. Siguro yan yung tinututukan ni First Lady. Dapat pagandahin pa ni First Lady yung Intramuros. Ayan. Pwede World din. City. Maganda na Lakay. Di ba ginagawa na rin dyan yung ginagawa ninyo sa Korea na nagsusuot kayo ng mga... meron na rin ba dyan? Oo. Ganun. Traditional. Anong sinusuot dyan? Yung pajama na kulay pula? Hindi. Yung pangkatipunan? Kaya Andres Bonifacio. Anong sinusuot naman dyan? Kimono? Filipina na Lakay. Filipina. Galing ha? Kasi kung tayo, pag pupunta ibang bansa, di ba, naku-curious tayo sa handbook. Nag-handbook tayo sa Korea. Anong tawag doon? Na naman, pag pupunta dito, yun yung masusuot nila. Ang galing Di natin alam yan Ayan Lakay, papasyal ka kasi dapat doon. Sabi mo kasi, ikaw mag-i-schedule, di ka naman nag-i-schedule. Ako na si bigla. Bakit? Yan, Sister L. Kayo ni Karen Oyong. Ayan. Pasyalan natin yan, Lakay. Actually, hanggang sa may Ilog Pasig. Yes. Actually, gusto ni Sister El noon mag-prenup doon sa Pasig River. Kaya lang ang dami na raw. Sabi, ano yan, common na yan. Sabi saan na lang ako? Para may iba naman daw, sa Sogo na lang. Sinabi ko ba yun? Di ba sinabi mo kay Don Pobre yan? Parang wala naman ako sinasabi. Si Sister El pa lang siguro ang gagawa nun. Unique yun. Tapos kukunin nila ako endorser. Ayan. Gagawin niya ninong si Mr. Edlas. Ayun. Okay nga Rod. Maraming salamat, Miss Salete. Good morning. Balik sa inyo na kaya, Sister El. Bago tayo mag-commercial break, si Brad muna Pero sandali lamang Brad Raymond at Paas. Naku, may malungkot na border dyan, Raymond, Sino Lakay? Naku, malungkot. Parang binagsakan ng lupa, binagsakan ng langit at lupa. Ayan. Parang binagsakan ng langit at lupa, Raymond, Ayan. Dahil ang petisyon ng isang border dyan ay denied ang petition for habeas corpus. Ito yung binabanggit kahapon ni Attorney Samaniego Lakay. Na pag napagbigyan daw itong habeas corpus, kakanta at bahala na kung sino ang masagasaan. Kaso mukhang hindi maikakanta Lakay. Sabi pa naman ni Attorney Cornelio Samaniego III, Attorney Vladimir Putin, magsisimba daw sana siya sa Quiapo ngayong araw ng Biyernes. Naunahan na. Ayan, dininay yung kanilang petition for habeas corpus. So, hindi na siya magsisimba? Kay Carly Diskaya. Hindi na magsisimba si Attorney Samaniego. Tawagan mo nga uli si Attorney Samaniego. Masyado na sikat tong si Samaniego. Ayan. Pwede tumakbong senador to. Pero bakit daw kasi sa'yo pa-interview? Subukan mo nga Malo kung sasagot uli. Ayan. Alamin natin ano ba ang kanilang magiging hakbang dahil denied pala ang kanilang petition for writ of habeas corpus. Naku, bantayan. Baka mamaya ma-frustrate ang Carly Diskaya ilayo ang mga tali diyan sa sa Ay, grabe ka naman Lakay. Bad yun. Diba? Sorry, erase. Delete. Siyempre pagka frustrated ka na si Sir El, minsan kung ano naiisip mo, di ba? Yes, pero
Pero batiin mo natin ito. Ayan, congratulations kay Dr. Mitzi Patricia De Leon for passing the physician licensure exam. Aba, congrats, Dr. Mitzi Patricia De Leon. Aba, Justice Max De Leon, pwede ka na magkasakit. Huwag naman. Hindi porket may doktor na sa pamilya, pwede na magkasakit. Anong specialization ni Doc Lakay? Wala pa. Bagong bagong pasa pa lang. Ayan, from Daddy Justice Max De Leon ng Court of Appeals, Worshipful Master ng Hustisya Lads. At congrats din, ayan, bagong pasa rin ito sa pagka-doktor, Sister L. Sino yan? Kay Dr. Leonardo DiCaprio Bien Egipto. Ganda naman ang pangalan, no? Egipto, baka pwede rin Israel Jordan ito, ha? Dr. Leonardo Bien Egipto. Kaya tuwan-tuwa ang kanyang magulang, si Engineer Ronald Flood Control at Beth Egipto. Ayan. At pagbati mula kay Renadar. Ayan. Okay, ano ang latest sa Senado? Anong latest sa Senado, Lakay? Nako, ito si Senator Bongo. Ayan, high blood din kahapon dahil nabanggit ni Sec Boying, ni Ombudsman. Nakahandang humarap sa ICI upang sagutin ang mga akusasyon na dawit ito sa mga diskaya. Aris number 28. Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Brad. Lakay Raymond. Babalakan natin si Brad Raymond Dadpaas. Parang naglalakad sila kay Raymond. Papunta yata sa basement ng Senado Pero ito man exciting na balita, Raymond, mga mga ateng, ha? Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyon. Simple lang pong sumali, sabi ni Mr. Marvin Chu Lim. Bumili siyempre ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Tulad ni Daisy Sobrebega at Nur Usni ng Zamboanga City na nanalo sa milyon at Toyota Race. Ako po si Deo Macalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Daming bayan. Standby Raymond Dadpaas, standby Manang Milky Rigunan, standby Giselle Ricafort. Ayan, maganda yung report ni Giselle kanina. Akala ko manhid ang mga oil companies natapos na ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayan. Kaya may rollback daw ng presyo na lang is next week. Pero ako Lakay, di ko na nga pinagpapansin. Sumasakit na yung ulo ko. Tsaka nahirapan na ako mag-math. Kasi 30 centavos, 60 centavos. Oras, Sister L. It's 9:19. Oras, Sister L. It's 9:26. Ayan. At sandali lang mga brother Raymond. Andyan na ba si attorney? Nasa Zoom na Lakay. Andyan si attorney Cornelio Discaya. Ayan. Samaniego. Samaniego. Samaniego the third. Teka muna. At batiin mo natin si Dr. Bianca Ariana Binaraw. Aba, kaya tuwan-tuwa si Daddy General Vic Binaraw. Ayan. Aba, bagong pasa rin sa physician licensure exam. Ayan. Congratulations, General Vic. Ayan, ha? Pwede ka na magkasakit. May doktora ka na. Dr. Bianca Ariana Binaraw at binabati ni NBI Director Jimmy Santiago. Ba, siyempre, pagka ikaw magulang mga pumapasan ganyan sa board. Proud na proud, Lakay. Abogado kay doktora, ang laking bagay kaya yan, ha? Pero batiin mo natin itong mga nanonood sa atin sa Vietnam, Sister L, ha? Batiin natin yung mga nakatutok sa Vietnam. Sandali lamang attorney Cornelio Discaya. Ayan. Samaniego yan. Samaniego. Magagalit sa iyo ang taga-PSA. Raymond Dadpaas. At ito, nanonood sila sa atin sa Danang, Vietnam. Yes. Kasi mag-go-golf sana sila. Umuulan doon. Ambunan ng mga ayoko na magsalita.
mga tatay. Sayang ang biyahe nila, mga retired ito, mga members ng PMA Sandigan 82 Golfers. Ayan. Abay, kaya nagbumukmok sila sa hotel ngayon. Pakape-kape na lang. Batiin natin yung nagpadala rito. Of course, si General Alexander Guo. Ayan. Ang namumuti na ang buhok. Ayan. Of course, si Colonel. Ayan, si Colonel Alex Sembrano. Ayan. General Alex Capinya. Aba, si General Dan Constantino. Ayan. Aba, si General Gordon. Ayan. Gordon Descanso. Aba, yung donor natin sa Operation Tulong, General Willie Bonilla. Wow. At, ayaw nga, no? At saka si Mr. Edwin Ernie. Naku, nakalimutan pangalan nasa dulo. Lagot ka, Lakay. Mista. Eto na, report mo lang kay Raymond at Paas, kay Brad. Ano ang latest sa Senado? Nasa akin ba? Nasa iyo ba, Lakay? Wala sa akin. Wala ba sa'yo? Unahin mo daw muna, Lakay, si Giselle. Si Giselle ba? Si Raymond. Si Giselle ba? Si Giselle muna, Lakay. Ayan, report kay Giselle. Happy 45th wedding anniversary kay Grace at Eric Apolonio ng Kaap. Ayan. Hindi naman yun eh. Hindi ba yan? Ay, Eric, saan ba ang honeymoon nyo second honeymoon ni Grace? Ayan. Kung wala kayong mapuntaan, sabi ni Mr. aking boss, Edlas, ayan, sagot na niya sa Sogo. Sige, si Giselle. Si Giselle muna, Lakay daw. Unahin natin. Ano nasusunog? Hindi Lakay masusunog yung natin interview. Yung report niya. Petition for habeas corpus ni Curly Discaya ibinasura. Ang lupit nyo naman, ibinasura, hindi man lang dinismiss. Hindi man lang dinismiss ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. RH15, Giselle. Giselle, asan ka? Giselle. Anong ginawa mo doon sa linya niya doon, pobre? Ayan. Ako, binaba ni doon. Si Raymond Sila kay Raymond muna, Lakay. Wala ba sa... Nasa iyo, di mo inabot sa akin eh. Bira naman. Tinabunan mo na naman. May report si Raymond tungkol kay Senator Bongo. Ayan. Ang sabi Raymond ni Leo Palo, ayan. Di ba idinadawit din sa sa flood control si Senator Bongo at ang kanyang pamilya. Ayan. Ang sabi ni Leo Palo, Lakay, si Senator Bongo hindi diyan nadadawit. Sabi niya, saan nadadawit? Sa sa Malasakit Center. Senator Bongo nakahandang humarap sa ICI para sagutin ang akusasyon dawit din sa mga Diskaya. Sikat na mga Diskaya. Tinalo si salutatorian, si summa cum laude Alex Abelido ng Legacy. Ayan. Arrest number 28, Raymond, please come in. Raymond. Mayor Elaine, nagpayag ng kahandaan si Senator Christopher Bongo na humarap at makipagtulungan sa Independent Commission on Infrastructure o ICI upang sagutin ang ibinibintang sa kanya na may connection siya sa mga contractors na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Go, makipagtulungan ito sa investigasyon ng ICI dahil wala naman umano itong itinatago. Giit ng senador ay malinis ang kanyang konsensya at nakabatay lamang ito sa katotohanan dahil hindi umano nito kilala ang mga Diskaya gaya ng gustong palabasin sa ngayon na siya ang dahilan kung kaya't nagkaroon sila ng joint venture sa construction company ng kanyang ama na CLTG Builders at nakakuha ng malaking halaga ng kontrata sa gobyerno. Narito si Senador Bongo. Bakit mo atrasin doon? Para lang idawit yung pangalan ko. Sabi ko, unfair nga. Unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating ombudsman, nirespeto ko po ang DILG, ng DPWH, nirespeto ko po ang ombudsman, nirespeto ko po ang ICI sa kanilang mandato at willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan at hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. Paniwala ng senador ang pilit na pagdawit sa kanya sa mga Diskaya ay para lang magpagtakpan kung sino ang totoong mastermind. Diin ni Go ang nangyayari ngayon ay bahagi ng naisin nilang ma-eliminate ang lahat ng malalapit sa dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin muli si Senator Bongo. Si
Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Pag-identified with the past President Duterte, in-eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Alam nyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam nyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At alam nyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Si Senador Christopher Bongo. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH muna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Brad. Raymond Dadpaas. Report mula kay Giselle. Punta na muna natin itong report ni Giselle dahil yung petition for habeas corpus ni Curly Discaya ibinasura ng Pasay RTC. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, mananatili sa kustodiya ng Senado ang kontratistang si Curly Discaya matapos ng ibasura ng Pasay City Regional Trial Court ang petisyon nito na writ of habeas corpus ni Discaya para mapalaya mula sa mataas na kapulungan. Kinumpirma ng legal counsel ng mga Discaya sa DZRH News na si Atty. Cornelio Samaniego III na hindi pinagbigyan ng kanilang kahilingan pero tumanggi ng magbigay ng karagdagang detalye o komento. Sa desisyon, dinismiss ng korte ang aligasyon ng kampo na nagkaroon di umano ng grave abuse of discretion ng Senado sa pagpapataw ng contempt. September 18, ikinulong ng Senate Blue Ribbon Committee si Discaya dahil sa pagsisinungaling sa gitna ng investigasyon sa sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Inaalam pa natin kung ano yung susunod na magiging hakbang ng kampo ng kontratista. Samantala, sitwasyon naman dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City, dumating na si Secretary Ted Herbosa para sa isang interagency coordination meeting. Sa ambush interview ng media, sinabi ng kalihim na baka daw tanongin siya ng komisyon tungkol sa mga ininspeksyon niya na mga proyekto na gagawaran. Handa raw siyang talakayan sa ICI ang halos 300 na mga Ghost Local Health Center kung tatanungin man ng komisyon. Pakinggan natin ang kalihim. Proyekto natin na ini-inspect dun sa Department of Health sa mga infrastructure projects namin. Yun lang muna, mamaya na lang. Sir, mati-discuss ba yung Super Health Center? Kung itatanong sa akin, hindi ko alam itatanong sa akin. So, ano lang kami na invitation. Thank you. Hindi, itatanong daw Giselle kung bakit biyahe ng biyahe sa abroad. Ayan. Lakay, tatanungin din natin sa kanya, Lakay, kung ano yung kanyang mga ibinahagi, yung kanilang mga napag-usapan dito, Lakay, sa ICI. Bukod, Lakay, sa Department of Health, kung pagbabatayan yung advisory na ilabas ng ICI ay imbitado at inaasahan na darating ngayon para sa isang pagpupulong yung mga kinatawan mula sa Department of Agriculture at Department of Education. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. At speaking of the devil, speaking of pagbasura sa petition for habeas corpus ng Curly Discaya sa Pasay RTC, nasa ating linya ang kanilang legal counsel, Attorney Cornelio Discaya III. Ayan. Attorney Samaniego III. Bayan. Attorney Samaniego, sir. Magandang umaga po, Attorney. Good morning, Attorney. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Sir Deo, Sister El. Mabuhay po kayo. Ayan. Sorry po, akala ko, Discaya na apelido. Nabinyagan bigla. Ayan, hindi, pinapatawa lang kita. Bakit ho kayo naka-green color? Bigat yun. Tree planting ho ba tayo? Actually, hindi kami nag-usap, Attorney. Pagpasok ko, naka-green sila kay gaya-gaya Padala to ni second gentleman. Pasensya na po. Padala to ni second gentleman, Attorney Manscarpio. Ay, ako nakasandigan ako. Sandigan galing to Ayan. Anyway, pinapatawa natin si Attorney Samaniego dahil alang mabigat yung problema ng kanyang kliyente ngayon. Problema nila. So, anong mangyayari ngayon na Attorney Samaniego at dininay ang petition for habeas corpus? Paano pa lalabas ang inyong kliyente sa Senado? Unang-una, Kuya Deo, as an officer of the court, we have to respect the decision of the court, whether favorable or not. So may mga options pang legal para
i-contest natin yung decision or other legal avenues po na mangyayari. Yung bang ganyang pagka-denial sa petition for writ of habeas corpus, pwede ba mag-MR dyan? Actually, ang remedy mo under the rules is appeal. Pero gaulo kami sa oras, 48 hours lang. So ano po ang sabi? Gaul po. So ano po ang sabi ng kliyente? Hindi na po siya makalabas ng Senado. Ano po ang tanggap na niya? Tanggap naman po ni Mr. Diskaya, Sir Deo, no? Actually, at the onset, 50-50 kami dyan eh. So, in-explain ko naman sa kanya yon. Pero may other legal avenues pa naman na gagawin. Attorney, ano po yung naging na-disclose po ba doon sa naging desisyon ng Pasay RTC kung bakit na-denied po itong hinihingi pong petition for habeas corpus? Base po sa desisyon, hindi daw dapat habeas corpus ang sinampa namin kundi under Rule 65. Pero naniniwala kami na ang habeas corpus ang talagang proper legal remedy. Kasi nga, yung motion for reconsideration namin, nung nakontempt si Mr. Diskaya, base sa kanyang explanation kung bakit wala yung kanyang asawa, doon po siya nakontempt. Hindi po sa other issues regarding sa flood control anomalies. Ang naging basihan po ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya siya na contempt ay ang hindi consistent po yung further explanation niya doon sa excuse letter na ibinigay ni Ma'am Sara Diskaya po. Doon sa tinanong kung bakit pagsisinungaling sa flood control projects. Kung bakit magkaiba sila, hindi kung nag-uusap ba daw sila dahil hindi niya ma-explain bakit wala doon sa hearing ng Senate Blue Ribbon. Hindi lang hindi lang nga Atty. Samaniego, ang sabi ni Ombudsman na Boying Remulla nung ma-interview natin kahapon, selective daw po ang mga sinasabi ninyong kliyente, si Curly Diskaya. May mga parang tinatago, pinagtatakpan. Well, nire-respeto natin ang opinion ng ating dakilang Ombudsman, Boying Remulla, sir. Wala akong comment dyan. Ayan. Okay, so walang definite kung hanggang kailan manatili sa Senado ang Curly Diskaya, Atty. Samaniego, sir. Dalawa lang po yan. It's either mag-adjourn na sila and then mag-submit sila ng report. So, lahat ng na-contempt, talagang mapipilitan silang palabasin yan. Or pag nag-recess sila, yan po yung dalawang dahilan na hindi ho forever i-contempt sila. Ganun ba? Ayun. Hindi, tsaka pagka daw malaki ang gastos sa pagkain nila, palalayain na rin sila. Maubos budget. Ubus ang budget. Pero magpakain ka habang buhay. Habang 20th Congress na ba tayo ngayon? 20th Congress na tayo kayo. Hanggang pagtawid. O tagal-tagal pa yun. Ayan. Sige. Napakinggan ko, Sir Deo, yung report nyo kanina na bakit ang mga Diskaya na oo nga pala. Sentro nung ngayon ng investigasyon. No? Sabi ko, so, bakit? Nalulungkot naman ako. Bakit nga yung number 1, itong Legacy Construction? Si Abelido. Ayan, number 1 sa listahan ng presidente sa SONA, Alex Abelido. Bakit hindi naipapatawag itong QM Builders, itong si Kirante, ayan, EGB Construction, ayan, at saka itong si Centerway, si Lubiano, ayan, ba't din ipapatawag ang mga ito? Ayan, si Kito, ayan. Hindi ho natin masasagot yan ng punto por punto. Nasa wisdom po yan ng Blue Ribbon Committee or ng mga investigating authorities po. Bakit? Pero nalulungkot po kami kasi parating Diskaya na lang ang laman ng news. Nasaan na ho yung 14? Yung or 13? Na out of the picture bigla Oo nga, ayan. Kakalungkot po. Dahil yata sa Rolls Royce na payong yun naman po nasa disposisyon na po ng Bureau of Customs at naghahanda na ho kaming mag-file ng kaso laban sa car dealer po.
Ganun ba? Ito nga, sabi ko nga, mas mayaman pa yata itong si Alex Abilido ng Legacy sa mga Diskaya kasi may private jet ito, Sister L. Talaga lakay? Private jet? May private jet. Ayan. Di pa? At pagka nasa New York, Rolls-Royce din ang kanyang sasakyan. Ayan. Tapos? May mansion pa sa Malibu City. Ayan, sa California, USA. Bigatin pala talaga siya lakay. Kaya sabi nga, at saka mas marami daw flood control project kaysa sa mga Diskaya attorney. Ayan, na-compare niya ba yan? Nasilip niya ba yan? Na-double check niya na po. Hindi ho ako pwedeng makapag-komento dyan. Pero kung number 1 ho siya, talagang malaki po. Ayan. Marami. At saka hindi lang yan, natalo si Carly Diskaya. Bakit? Mas bata ang misis ni Alex Abilido. Ito sila kay. Akala ko naman kung ano. Ito naman kompetisyon. Kaasa. Sabi akala ko kung ano yung i-compare mo. Nagkakalimutan. Oo nga, may follow-up nga yan na dapat alam natin. Sir, nakakalungkot. Sister, nakakalungkot talaga na nakasentro na ang investigasyon sa mga Diskaya lang. Ano ba ang napaka-importante sa mga Diskaya at bakit parati nilang puro Diskaya na lang ang laman ng balita? Mukhang gagawing sacrificial lamb ang kliyente nyo, attorney. Hindi po mangyayari yun. Ayun, yun ang sagot si attorney. Sa korte ho ang labanan dyan. Hindi ho sa media, hindi ho chismis. Ebidensya po ang labanan dito sa loob ng korte. Ayun. Okay, attorney Cornelio Diskaya, sir. Maraming salamat. Ako na nga. Bala ka nga dyan, lakay. Attorney Samaniego, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga. Happy weekend. Thank you, attorney. Maraming salamat, Sir Deo. Sister El, mabuhay po kayo. Ayan, huwag niyong kakalimutan. Gaya mo si Justice De Quiros. Biyernes ngayon. Magsimba ka rin sa Quiapo. Si Attorney Cornelio Samaniego III, ang lawyer ng mga Diskaya. Ayan. Daming bayan. Ay, nako talaga. Ang hirap ng trabaho ng abogado, lakay. Oo, siyempre. Kahit na mahal ang bayad dyan. Napakahirap maging abogado. Pero sa loob na ilang dekada ng serbisyo ng pagbabalita, Sister L, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin na N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho, pagbabalita, at nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tama-tama sa pangangailangan ng ating katawan. Lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuya, mga ating, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyo mga magulang ng N+ Gold. Tanda ng pagmamahal. If symptoms persist, consult your doctor. Wala naman dyan. yun, di ba? Rhea Generics. Ayan, Rhea yun. Oras, Sister L. It's 9:46. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Flash Report. Flash Report! May flash report si Yuel Reyes, Sister L. Eto lakay, mission abort. Dahil ang pagbili ng mga bagong sasakyan para sa Department of Transportation Central Office, inabort daw lakay. Sino? Ni Acting Secretary Lopez. Banoy Lopez. Alamin natin kung ano. Bakit may Rolls-Royce? May Bugatti ba dyan? Ferrari? Alamin natin lakay kung anong unit, anong model ng sasakyan ang kanilang bibilhin. Mula kay Yuel Reyes. Yuel. Lakay, Sister L, Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, na hindi na itutuloy ang pagbili ng mga bagong sasakyan para sa ngayong taon. Sa halip ay ito ang isang bond. Yuel, pangit ng signal mo, babalikan ka namin. Labas ka, tsaka may incoming call ka. Don pobre, pakiayos ng linya ni Yuel. Dali takbo, Yuel. Ayan, si Boy Gonzales muna, Quezon Bridge. Pansamantalang isasara sa October 19 para sa Pasig River Esplanade Inauguration. Ito ba yun?
River Esplanade ba ang tawag dyan? Pasig River Esplanade. Akala ko Pasig River Venice in Asia. Ang ganda ng ilaw dyan, Lakay, paggabi. Oo, tsaka pinupunta ng mga vlogger, Lakay. Talaga? Kasi may area doon na, ano siya, Lakay, ano ba tawag? Yung mga street food, yung mga... ganon. Lakay, masay doon, puntahan natin yun minsan. Sige nga, puro plano tayo. Di naman natutuloy. Diyan si Yoel. Ayan, Yoel, please come in. Lakay, Sister L, ipinagutos nga ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang pagpapaliban sa pagbili ng mga bagong sasakyan na nakalaan sana ngayong taon. Ayon kay Lopez, sa halip ay ililipat ang 50 milyong pisong pondong inilaan para sa pagpapaganda ng mga pasilidad ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Base sa memorandum, ipinag-utos ang pagde-defer pagpapaliban sa refleeting ng DOTR vehicles at ang pagbabago ng allotment ng pondo para gamitin sa mga proyektong papabuti sa serbisyo para sa publiko. Anya, ang ilalaang pondo na ililipat sa LTFRB at LTO ay gagamitin para ipa-aircon, Lakay ang mga waiting at client areas ng LTO at LTFRB, gayon din ang paglalagay ng water dispenser at karagdagang upuan para sa mas maayos na waiting areas para sa mga kliyente. Inatasan din ng DOTR Finance na tiyaking maayos ang paglipat ng pondo sa LTO at LTFRB, habang ang dalawang ahensya naman ay inaasahang may isa sa katuparan ang mga proyekto bago matapos ang taong 2025 alinsunod sa mga umiiral na batas at patakaran sa procurement. Ito si Yoel Reyes, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oo nga naman, maayos naman yung mga sasakyan ninyo. Bili kayo ng sasakyan. Yan yung maganda. May priority muna. Yes, tama yan, Secretary Banoy. Giovanni Calvo Banoy Lopez. Ayan. Daming bayan. Di ba nag-DCXL ka? Hindi mo inabutan si Giovanni Calvo? Hindi, Lakay. Yan ang kanilang tita Swarding dun sa DCXL noong araw. Hindi, Lakay, kasi ano lang ako 2016 lang ako Ay, 18 pala, hindi 16. Bakit isasara ang Quezon Bridge, Boy Gonzales? Kailan ba inauguration ng Pasig River Esplanade inauguration? Ayan. Ano ba ang plano dito sa Pasig River Esplanade, Boy? Mula ba Quiapo hanggang Manila Bay yan? Hanggang Manggahan Floodway? Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Hanggang dyan na, Lakay, sa ano yan? Sa area ng lagpas ng Jones Bridge sa may likod ng Bureau of Immigration. Sana mas maganda-ganda na yung lugar na, Lakay. Kaya may abiso ang pamahalaan lungsod ng Manila na nakatagda pa samantalang pagsara ng Quezon Bridge sa darating na October 19, Linggo, simula alas 4 ng umaga. Apektado ang northbound at southbound lane ng tulay upang bigadaan ang Pasig River Esplanade na inauguration na inaasang dadaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan at iba pa mga kilalang personalidad. Pinatayuan ang mga motorista na gumamit ng alternative ruta upang maiwasan ang abala sa biyahe. Magtatalaga ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau para sa pamahalaan ng trapiko habang magpapatupad na may ikpit na seguridad naman ang Manila Police District sa lugar ng aktibidad. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Madam First Lady Lisa Araneta Marcos. Abay, siguro po habang nandiyan kayo, samantalahin nyo na yan. Ituloy-tuloy nyo hanggang Manila Bay. Ang ganda kaya doon sa parang sa Hong Kong, Sister El, merong ganyan sila ang haba, ayan. Oo, yung doon sa area. Yes, oo. Maganda Lakay, tas kita mo yung mga building. Yes, at saka yung gilid nun, mga hotel, mga restaurant. Yes, oo. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda, di ba? Tourist attraction yun sa Hong Kong, Lakay. Tapos, ano ba, harbor? Basta harbor, ano siya, mahaba. Harbor Lane ba? Harbor View? Basta ganun Lakay, Tapos, ang ganda pa nun, yung railing nung yes, ilog. May mga finger marks nung mga nung mga sikat na mga artista doon, mga sikat na personality sa Hong Kong. Kasi Lakay yun, ginawa na nilang tourist attraction yung area na yun. Ayan na. Dapat ganun. Oo nga, dapat ganun pwede naman nating gayahin. Sa bagay, nasimulan na, ituloy-tuloy na lang yan. Itutuloy yan. So, sana ituloy ni First Lady pala Lakay.
Maganda yan, Lakay, kasi ano yan income din yan, Lakay. At saka tourist attraction. Tourist attraction. Tsaka trabaho, Lakay, dahil maraming mga vendors din natin ang kumikita. Yes, tapos may mga yung boat. Oo. Ano tawag dito? Hindi naman yate. Floating hindi naman yate. Ayun po, yun lang kaya maganda kung mabango na yung amoy. Yes. Kasi pag di pa mabango, baka mahirap kumain, Lakay eh. Tama. Di lagyan ng chlorine. Mamamatay yung ng tubig, Lakay. Basta linisin. Linisin lang, oo. At maging responsable ang mga tao. Pero Lakay, balita muna tayo mula sa Kamara, yung temporary alternative learning modality sa mga klase para ma-inspeksyon ang mga school buildings. Kasunod nga ng itong mga sunod-sunod na lindol, ipinanukala naman yan dyan sa Kamara. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister El at Lakay, dapat pansamantalang ilipat sa alternative learning modalities ang lahat ng klase sa private at public schools sa buong bansa. Layunin ng panukala ni Caloocan Representative Dean Asistio, chairman ng House Committee on Metro Manila Development, na masuri lahat ng school buildings sa buong bansa para matiyak ang kaligtasan matapos ang magkasunod na lindol. Sa House Resolution 374, ipinapanukala ni Asistio na gawing online ng klase o iba pang paraan ng alternative learning sa loob ng 2 linggo. Ang kay Asistio, importanteng matiyak ang kaligtasan at integridad ng mga gusali sa lahat ng mga eskwelahan kasunod ng serye ng mga lindol. Kung pansamantalang ipatutupad ang alternative learning modalities, sinabi ni Asistio, magagawa ang kailangang inspeksyon sa mga gusali sa lahat ng mga paaralan. Anya, hindi lamang usapin ng edukasyon ang nakasalalay dito, kundi maging ang kaligtasan ng bawat guro, empleyado at mga estudyante. Umaasa si Asistio na ikukonsidera ng DILG, DepEd, ShedAd ng TESDA ang layunin ng resolusyon. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At iba ang fashion ng Pangulong Marcos at dating Pangulong Digong, Sister L. Ayan. Bakit? Kita mo sa Icho Villanueva, Ayan, sa front page ng Philippine Star. Ang polo ni Pangulong Marcos kahapon dyan sa sa walang gutom program sa may Malate. Ayan. Nakapolo siya, Sister L, ng penguin. Iba naman ang dating Pangulong Digong. Ano yung sa kanya? Ang brand naman niya, Sister L, mamahaling Giordano. Classic yun, Lakay. Damit ng mga tatay yun noong panahon eh. Tsaka pag nakaganong ka, nakakaluwag-luwag ka na noon, Lakay. Pagkapunta ka na Hong Kong, yan ang binibili ng araw eh. Giordano, ano ba yung mga... Naalala ko yan ng mga unang panahon. Yun lang kayang brand na talagang noon pa. Meron pa isang brand na ano yan? Alin? Sa Hong Kong, Giordano, ano ba yung letter B ang pangalan? Ano yung B? Ano yun? Hindi naman Benz eh. Ayan. Yung Benz hindi naman. Giordano... Beneto, hindi Beneto. Club pala yun. Kung ano-anong naiisip mo. Brand ng clothing brand, Lakay. Clothing brand, letter B. Ayan. Ang hirap ng mga alalahanin ng... Ang naalala ko yung t-shirt na white, yung Hanes. Hanes yun, di ba, Lakay? Hanes. Yung... Benetton? Benetton. Meron pa isa eh. Benetton ba? Ayan. Hayaan mo na nga. Sa panahon daw nila kayo, Kuya Het, wag na tayo makisali doon. Panahon namin nung araw eh, ano yan, ang maong namin nun, wala pang, mahal ang Levi's. No? Wala pa yata, meron din Levi's. Ayan, ang maong namin Macumber. Akala ko yung ano mo yun noon, yung pantalon mo noon, denim, tapos pang yung nakakalinis ng sahig. Bell bottom. Nakagano na. Uy, nauso ngayon yan. Pero ngayon, Lakay, meron na, uso na ulit. Meron nga akong binili ganon. Para maglilinis ng sahig. Teka ba na, batiin na natin yung nakikinig yung mga taga
JMA 9. Ayan. Yung si Kuya Jonathan. Ayan. Si Orly Trinidad ng DCWB. Happy birthday, Orly. Laba tayo dyan. At si Sister, Judge. Ayan. Mga kapans, ha. Batiin niyo si Sister Judge Luchi Cruz Dakuan. Ayan. Nasa Palawan RTC pa ba ito? Ayan. Happy birthday, Sis Luchi. Ayan. Binabati ka ng mga taga TLK, kapans. At happy birthday din kay Noble Sir. Ayan, Noble General Alex Balutan, ang dating GM ng PCSO. Abay, binabati ng mga Shriners, Imperial Bagwis Batch 2018. Happy birthday. At birthday din pala ni Noble Major General Ed Libagan ng Philippine Air Force. Abay, Naboled, ayan, abay, namimiss ka na sa Katimugan Shrine Club, hindi ka nagpaparamdam, ayan. Happy birthday din kay Kuyang Nelson T. at Tessa Gutierrez na Metrobank, at kay Nikki De Guzman, at kay Kuyang Fidel Padalian the Jr. Happy birthday sa inyong lahat. May panawagan nga pala, Sister El, nakikiramay tayo. Ayan, panawagan ni Dana Terdesilia. Ayan, si dating Philippine Ambassador to China, nung panahon dating Pangulong Pinoy na si Ambassador Sonia Brady. Ayan, ay sinundo na po ni Lord at nakaburot sa Arlington Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. Ayan, siya ay Tubong Lopez, Quezon. Kailan nga ba ang libing nito ilalagay sa columbarium? Ayan. Anyway, para sa mga kaibigan kakilala ni Ambassador Sonia Brady, former ambassador to China, ay sinundo na po ni Lord. Para mula kay Dana Terdesilia. Ay, Lakay, bago tayo magpaalam, mag-thank you lang muna tayo sa nagpadala ng mga itlog. Ang dami ng mga itlog dito. Bumabaha ang News Center. Maraming salamat sa itlog na 2 ang pulalakay. Courtesy of Ka-Els Bartolome. Ay, Kapitan Elsa Bartolome, maraming salamat. Thank you po sa paitlog. 2 pulalakay. Balance na balance. At pasalamatan din natin ang Regal International Snack Food Corporation, Mr. Richard C. Ninong, ha? Ayan, abay, nilanta ka na yung sweet corn. May kanya-kanyang tangay. Yung bangus sisig, ginawa na ulam. Ayan. At yung tinapa. Ayan, Royal Tinapang Bangus, Royal Chicken Papa, super sarap, boy sugma. At Royal Fishball, sarap. Merienda na, ulam pa. Ayan. Bossing Richard C. Thank you po. Thank you. At sa mga taga Regal International Snack Food Corporation. Thank you. Mabuhay po kayo. Makakarating yan sa mga Malakas winner natin. At yung iba dyan, paimigyan naman ni Sister El sa mga tricycle driver sa Mandaluyong. Pambaon doon ng kanilang mga anak. Ayan. Lakay, tsaka doon sa nagwawalis, street sweeper. Kay ate na lagi kong nadadaanan umaga. Marami po ang nakikinabang. Ako po si Dayo Makalma. Ito naman po si Sister Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Bukas makinig kayo. Samahan niyo ako sa programang Spotlight. 6:00 hanggang 7:00 ng gabi. Bye-bye. Good morning, Colonel Kadafi Ulilisan, GM Rubiato, Oilita Cruz, Mr. Michael is my guy. At Avenue of Stars daw, sabi ni Jerry Baha. Yung alin Lakay. Yung dun sa Hong yung Kong. kahabaan. Yung kahabaan. Na may mga fingerprints na mga mga sikat na mga personality sa Hong Kong dun sa... Nakakapagod kasi maglakad dun, Lakay. Ay, Sinukuan ko yun Noong una hanggang dulo kami kasi napasubo kami dun sa kasama namin talaga? Matindi ang stamina sa paglalakad na kaya. Kaya lang sumunod kalahati na lang. Nadala. Ay, manang Bing Adalina, good morning. Sakit na nandiyan sa katatawa sa atin. Pa-shoutout daw kay Right Worshipful Diskaya, sabi ni Attorney Amir. Ruel Aguila, ayan, antas daw na energy natin. Ayan. Friday na po kasi.
Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Wonder Princess. Wow! May bagong titulo. Wonder Princess. Jackie Binauhan Resyo. Bye-bye. Ingat. Happy weekend. TGIF. This time check